Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Welcome po sa ating programa ng araw-araw ng pagpapala. Kumusta na po kayo sa oras na ito? Naway patuloy na maranasan po natin yung masaganang pagpapala ng Panginoon. Araw-araw tayo po ay manalangin. Yes, O God, patuloy kami nagpupuri, nagpapasalamat sa oras na ito sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, Panginoon, O God. Lord, sa oras na ito, dinudulog namin, Panginoon, ang aming pong mga puso. Panginoon, O God, hayaan mo, Panginoon, Lord, na mapunuan ito ng pagmamahal mo at buksan mo, Panginoon, O God, ang aming kaisipan na maunawaan at maintindihan ang bawat salita mo na aming pong pag-aaralan ngayong oras na ito, O God. Lord, sa mga makikinig at nanonood ngayong oras na ito, patuloy na maranasan, Panginoon God, ng bawat isa, Panginoon God, yung katapatan mo at kabutihan mo, despite and in spite, Panginoon Lord, na kanila pong nararanasan, Panginoon God, ipadama mo, Panginoon God, yung yakap mo, yung inyong pagmamahal sa oras nito. Lord, we thank you, we bless you, in Jesus' name we pray. Amen. Dadako po tayo sa salita ng Panginoon. According po dito sa Proverbs 13, verse 1, ang turo ng ama'y dinirinig ng matalinong anak, ngunit hindi nakikinig sa saway ang manlilibak. Dito po ay pinapaalalahanan po tayo ng Panginoon na patuloy na magkaroon po tayo ng tamang pakikinig o maging wise po tayo sa mga naririnig natin, sa mga ating na-receive na mga balita, magandang balita o mga bad news. There are times na may mga bagay na nare-receive tayo na mga balitang ito na minsan nako-contaminate na pala po tayo. Minsan nadadala na tayo sa ating mga emosyon. Especially po sa mga anak na in this generation, talagang marami pong nakakaranas ngayon ng mga oppression, depression dahil po sa mga nangyayari o sa mga nagaganap sa buhay-buhay. Pero still, ang paalala po dito ng Panginoon, yung turo ng amay na dinirinig ng matalinong anak. So, ang anak na nakikinig sa payo ng kanyang magulang, sa payo ng mga nakakatanda, I believe na ang batang ito ay lalaking may takot o lalaki na may talino. Hindi po ito yung talino na intellectual, in a secular. Pero yung talino na sinasabi po dito na magkaroon po tayo ng discerning. Magkaroon po tayo ng tamang information o tamang pakikinig sa bawat na information na naririnig po natin. At yung isang uri ng tao, anak naman, ngunit hindi nakikinig sa saway ang nanlilibak. May mga instances din po na dahil po doon sa hindi pakikinig ng payo ng ama or ng nakakatanda po sa atin, especially po sa ating Panginoon, ay nandun po na napapahamak. Andun po na yung mga bullying, napaka-rampan po ngayon sa lalo-lalo na po yung mga ganitong issue po sa mga pambubuli. Kung tayo ay may takot sa Panginoon, hindi po natin maiaalaw na magkaroon po ng ganitong sitwasyon. Pero dahil po sa ignorance, hindi nila alam kung ano yung kanila pong ginagawa. But I believe na kapag may pundasyon po patungkol sa Panginoon, hindi po sila madaling matangay sa takbo ng mundong ito. Sabi nga po doon sa Romans 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of their mind. So sa pamamagitan po ng pagbabago ng isip, doon po kasi ito po yung kaisipan natin, ang daming mga wrong information, ang daming pong mga balibalita na nare-receive ng kaisipan na ito hanggang sa magkaroon ka na po ng yung emotion, nadadala at natatangay ka doon sa sitwasyon. Kaya nga sabi po sa Awit chapter 1 verse 1, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo sa upuan ng manunuya. So dito po, ang isang anak na nakikinig sa payo o nakikinig sa payo at hindi nakikiayon sa masama, ay ang taong ito ang kanyang tatahakin ay doon sa mabuting kalagayan. Ang kanyang dadaanan, ang kanyang lalakaran ay doon sa sitwasyon na mapapabuti ang buhay. Kaya nga sabi po dito, ni umuupo sa upuan ng manunuya. So yung panunuya na ito, ang dami pong provoking, ang dami pong mga instances na ipoprovoke ka,
kumbaga, mga taong nasa paligid mo, iimpluwensyahan ka. Kung hindi maging mabuti ang influence nila, maging mapasama ka pa. So there are times talaga na we need to understand how to walk wisely. Paano po tayo lumakad ayon sa kalooban ng Panginoon? Paano po natin tatahakin yung yung magandang sitwasyon ng ating buhay? Dadalhin po tayo sa maging mabuti. Kasi sabi nga po ng Panginoon, Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Yung future ng isang anak na nakikinig at nagiging matalino ay tatahakin niya yung good future na plano ng Panginoon. Yung tatahakin niya yung kanyang hinaharap na mapapabuti. Pero ang anak o isang tao na hindi makikinig sa payo ng kanyang ama, ay nandun yung distraction, nandun yung hindi niya talaga makakamtan yung magandang buhay o mabuting buhay dahil natangay siya. Natatangay siya ng kanyang ng sitwasyon ng buhay na natatangay siya ng ibang tao. Naiimpluwensyahan po siya ng ibang tao. Sa Proverbs 15 verse 20, "Ang matalinong anak ay nagpapasaya ng ama, ngunit hinahamak ng taong hangal ang kanyang ina." Alam niyo po, kasiyahan ng isang magulang, kasiyahan ng isang ama ang tagumpay ng anak. Kasiyahan ng isang magulang yung tagumpay ng anak dahil sa kanyang pakikinig sa instruction ng kanyang magulang. So nais kong maintindihan at maunawaan na itong generation na ito nasa critical situation na po tayo. This is the sign of the last days. Madalas ko po itong sinasabi na ang mabuti ay lalong magpapakabuti. Ang masama ay lalong magpapakasama. This is the sign of the last days. Pero napalad ang mga anak na nakikinig sa payo ng kanyang mga magulang. According to Proverbs 15 verse 20, "Ang taingang nakikinig sa mabuting payo ay tatahang kasama ng matalino." So, ang nakikinig ng magandang payo ay nandun na yung kanyang tinatahak ay kasama ang matatalino. Nais kong maidulog lahat ngayon sa oras nito na ang hakain natin yung ating mga mahal sa buhay, lalong-lalo na po sa mga young generation, na madala po natin sila sa paanan ng Panginoon, na magkaroon po sila ng total encounter sa Panginoon dahil wala pong ibang makapagbabago sa kanilang buhay kundi ang Panginoong Hesus lamang. Wala pong ibang makakatulong sa kanila para ma-lift up yung kanilang confidence. There are times na yung pagkadapa nila, tulungan din po natin sila na makabangon muli. Bigyan po natin sila ng pagkakataon that we should not judge them. Dahil isa lang din po sila sa mga biktima. Isa lamang po din po sila sa mga naging biktima ng kaaway. John 10:10, "Naparito ang magnakaw, pumatay, magwasak at manira." Ang ultimate goal ng kaaway, sirain yung kanilang future. Ang ultimate goal ng kaaway ay wasakin ang kanilang buhay. Pero I believe na once na nadala po natin sila sa paanan ng Panginoon, nadala natin ang presensya ng Panginoon sa buhay nila, magbabago, mati-turn around yung situation nila, magbabago yung sitwasyon nila. Ang conclusion ko po dito, sabi po dito sa Proverbs 13 verse 20, "He that walk with wise men shall be wise, but a companion of fools shall be destroyed." So kailangan po, piliin po, dalawang klase lang po yung dapat na sinasamahan. Maging wise. Kung gusto mong maging mabuti o mapabuti o maganda yung iyong kinabukasan, piliin mo yung mga wise men o piliin mo yung mga taong matatalino. Ang kanila pong iniisip ay walang iba kundi ang mga mabubuting bagay, ang magagandang bagay at ang mga kinabukasan na mayroong future. Ganon din po kung itong isang part naman po ang napili mo, kapahamakan. Kung ito yung pinili mong tatahakin sa buhay mo, sabi nga "But a companion of fools shall be destroyed." Nawawasak ang buhay. Kaya kapatid, when you walk with God, you will never be lost. Kapag tayo ay lumalakad na kasama ang Panginoon, hindi ka mawawala. Hindi mawawala yung future mo, kapatid. Hindi mababaliwala yung pundasyon na tinatahak o binibuild mo. That foundation is only God. Only Jesus is the author and the finisher of our faith. Kaya sa Panginoon lang tayo magkakaroon ng magandang future.
Sa Panginoon lang tayo makakaranas ng magandang buhay. Kaya ngayon kapatid, kung ikaw ay nakakaranas ng ganitong sitwasyon, hindi pa huli ang lahat. Meron pa pong pag-asa. Ang Panginoon, inaalok niya ang kanyang 2 kamay, 2 braso para tayo ay muling anyayahan, para tayo ay muling mapanumbalik yung ating pagmamahal sa Kanya, mapanumbalik natin yung ating relasyon sa Kanya, because Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Through Jesus Christ alone. Kaya kapatid, I invite you right now na ibalik po natin yung confident natin sa Panginoon. Ibalik na po natin yung ating full trust sa Panginoon. Magtiwala ka kapatid. Meron pong magagawa ang Panginoon. Kung sa'yo, feeling mo, ikaw na yung pinaka less of the less, o ikaw na yung pinaka walang pag-asa sa Panginoon, bibigyan ka 100% ng pagkakataon na yung maibalik yung pag-asa na yun, manumbalik yung iyong confident to be a wise. Kaya ngayon kapatid, ibalik mo yung talino na nagmumula sa Panginoon. Iba po yung talino ng intellectual. Iba po yung talino ng secular. Yung talino na sinasabi dito, yung matalino ka sa lahat ng bagay. Magkaroon po tayo ng talino na ma-discern po natin lahat ng mga naririnig natin, magkaroon po tayo ng discerning na madidetermine po natin tama ba ito o hindi. Kaya kapatid, inanyayahan kita ngayon na manalangin. Yes, oh God, patuloy kami nagpupuri, nagpapasalamat sa oras na ito, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, Lord, sa mga nanonood ngayong oras na to. Kung nakakaranas man po sila ng mga ganitong failure sa buhay, oh God, Lord, tanging sa iyo lang namin inaatang ang lahat ng bagay na mapanumbalik, Panginoon, oh God, yung tiwala, mapanumbalik, Panginoon, oh God, yung aming confidence sa iyo, Panginoon, oh God. Dahil ikaw, Panginoon, Lord God, ang nag-orchestrate lahat ng bagay na ito, pinaglalakip-lakip mo, Panginoon, oh God, mabuti man o hindi mabuti yung sitwasyon, ikaw pa rin, Panginoon God, ang higit na magtatagumpay sa buhay ng bawat isa, Panginoon God. Ama, maraming salamat, Panginoon God. Sa iyo namin binabalik lahat ang parangal, papuri, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. Bye-bye.